Worth it or not, Cleanser Edition Part 4. Ito na yung last part bago tayo makausad sa next category natin. So, meron pa natitirang 14 cleansers dito. So, isasama ko na lahat to dito sa last part. Next cleanser, si Mr. Skincare Mr. Purify Hydrating Foam Cleanser. Worth it. Ito yung isa sa mga product ni Mima Roz and ang ganda nitong foaming cleanser niya. Okay siya kung meron kang sensitive skin and kung oily and acne-prone skin ka, maganda siyang gamitin. Good for everyday use kasi very gentle lang sa skin. Not drying, not stripping. Next, Heimish Matcha Biome Amino Acne Cleansing Foam. Yes, worth it. Lalong-lalo na kung meron kang oily skin and acne-prone skin. Nakaka-calm and soothe ng skin and talagang kumakalma yung mga acne ko before nung ginamit ko to. Next, another Heimish product. This is All Clean Green Foam. Yes, worth it if you have combination skin type and dry skin. Very gentle sa skin, hindi drying, okay siya for everyday use. Next, Physio Gel Daily Moisture Therapy Dermo Cleanser for dry and sensitive skin. Yes, worth it if you have damaged skin barrier or very dry yung skin mo, maganda siyang gamitin. Mas gusto ko to kaysa sa Cetaphil. Next, Hypo Mild Child Hydrating Gel Cleanser. Yes, worth it. This has retinol and niacinamide na nakaka-brighten ng skin. Creamy cleanser siya, hindi siya bumubula, okay for dry skin. Next, Busta Sika Recipe Cleansing Foam. Yes, worth it. Very gentle lang sa skin, good for everyday use. Next, Bible Skincare Bathsheba Foaming Facial Wash. Di ko alam kung tama yung pagbigkas ko, pero this is worth it. Very gentle lang sa skin and nakaka-brighten ng skin kasi meron siyang niacinamide. Next, Pyongkang Yul Acne Facial Cleanser. Yes, worth it if you have combination skin type and acne-prone skin. Next, Kane Rosemary Relief Gel Cleanser. Yes, super worth it if you have oily skin and acne-prone skin. Mapapacalm talaga niya yung mga acne mo. Hindi rin siya drying and stripping sa skin. Bilisan na natin, opo, baka humaba ng todo yung video. Next, Soul Apothecary Calm Plus Soothe Oat Cleanser. Yes, worth it if you have dry skin and sensitive skin. This is oat, Centella asiatica, ceramide, hyaluronic acid, sodium PCA na nakaka-hydrate talaga and moisturize ng skin. Ganda. Exclude Barrier Support Hydrating Jelly Cleanser. Ito yung lumang packaging ng jelly cleanser nila ha. Meron ako ng bagong packaging pero nasa CR. Pero this is worth it. Naubos ko na kasi itong lumang packaging nila pero maganda rin to. Mahirap lang talaga siyang ipump. Pero yung bagong packaging nila maganda na. And pagdating sa performance ng product na to, yes, super worth it. Next, Peter Thomas Roth Water Drench Cloud Cream Cleanser. Not worth it. Ang mahal kasi nitong cleanser na to pero yung nagagawa niya sa skin ko, nagagawa rin na mas affordable pang cleanser. Okay naman siya pero yung price niya hindi worth it. Next, Good Molecules Rose Water Daily Cleansing Gel. Yes, worth it. Mas gusto ko tong cleanser na to kaysa yung isa nilang cleanser na salicylic acid. Okay siya for everyday use. Good for all skin type and kung meron kang sensitive skin, okay rin siyang gamitin. And last product, si 4PM Low pH Galactomyces Niacinamide Gel Cleanser. Yes, worth it. Alam ko binibenta to ng Sofia and Kalel na shop. And ang ganda nitong cleanser na to. Okay, so since natapos na tayo sa mga facial cleanser, ang next naman natin, mga cleansing oil, cleansing balm, micellar water, kung worth it ba sila or hindi.